Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, January 20, 2026, Tuesday. Update tayo kay Bagyong Ada at sa isa pang posibleng bagyo na manggagaling sa silangan. Papasok ba ito sa bansa? Yan ang aalamin natin. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Si Tropical Depression Ada ay kasalukuyang umiikot sa Philippine Sea ngayong umaga. Ang sentro ni Ada ay tinatayang nasa humigit kumulang 675 kilometers sa silangan ng Kasiguran, Aurora. Nananatili ang lakas nito sa maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa gitna, may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour at central pressure na 1,000 hectopascals. Kumikilos ito pa east sa bilis na 20 kilometers per hour at ang malalakas na hangin ay umaabot palabas hanggang 340 kilometers mula sa sentro. Sa kabuoang sirkulasyon, si Bagyong Ada ay napapailalim sa impluensya ng northeast monsoon. Patuloy ang pagpasok ng tuyong hangin mula sa amihan kaya mas kumakapal ang shear at mas nahihirapan ang ulap-ulan na mapanatili ng malakas ang core. Ito ang dahilan kung bakit bagaman matatag ang lakas ngayong umaga ng bagyo, inaasahang dahan-dahang hihina ang sistema sa susunod na 48 hours habang nananatili sa silangan ng Luzon. Wala nang nakataas pang mga tropical cyclone wind signal dahil papalayo na ang Bagyong Ada. Para sa track at intensity outlook, inaasahan ang galaw ni Ada na pa-east ngayong araw bago ito unti-unting lumiko pa south-southeast mula ngayon hanggang bukas, January 21. Dahil sa tuloy-tuloy na dry air entrainment mula sa northeast monsoon, inaasahan ang unti-unting paghina. Posibleng bumaba ang kategorya nito at maging low pressure area pagsapit ng bukas at maaari ring mas maaga kung tuluyang maghihiwa-hiwalay ang convective bands at humina ang sirkulasyon sa gitna. Sa epekto ng ulan at hangin, mananatiling nakatuon ang mga kaulapan at pag-ulan sa silangan ng bansa, lalo na sa mga baybaying nakaharap sa Pacific. Kahit lumalayo pa east ang sentro, maaaring umabot ang outer rain bands sa eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol kung saan posibleng makaranas ng paminsan-minsan na katamtaman hanggang malakas na buhos lalo na tuwing hapon at gabi. Dahil malapad ang wind field, may mga bugso ng hangin na mararamdaman kahit hindi direktang dinaraanan ng sentro, subalit inaasahan na mas mahina ang mga ito kumpara sa mga naunang araw. Dumako tayo sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast sa mas mahabang saklaw ng panahon. Para sa week 1 mula January 19 hanggang January 25, nananatili si Ada sa loob ng Philippine Area of Responsibility habang patuloy na humihina. Kasabay nito may indikasyon sa mga modelo na isang tropical cyclone like vortex o TCLV-1 ang posibleng mabuo malapit sa southeastern boundary ng PAR at ICAD. Ngunit mababa ang posibilidad ng pag-develop bilang ganap na bagyo sa loob ng linggong ito. Ang ganitong TCLV ay karaniwang mahina ang sirkulasyon at madaling maapektuhan ng amihan at shear kaya may posibilidad na manatiling low pressure area pero hindi din natin isinasantabi na ito ay ma-develop bilang isang bagyo tulad ni Ada. Para naman sa week 2, mula January 26 hanggang February 1, ipinapakita ng mga projection na ang TCLV-1 ay mananatiling may mababang tsansang maging ganap na tropical cyclone, subalit inaasahang kikilos ito patungong Caraga at Eastern Visayas. Mahalagang tandaan na sa ganitong lead time, tumataas ang hindi pagkakatugma ng mga modelo kaya ituring itong trend o posibilidad at hindi tiyak na ruta. Kung sakaling mabuo at lumapit, ang inaasahang pangunahing epekto ay mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Kung titingnan natin yan sa ibang mga weather model, ang ipinapakita pa lang sa ngayon ay ang paglakas ng amihan. So kapag malakas ang amihan, nakaka-impluensya ito para mapigilan ang paglakas ng isang bagyo. Sa Google DeepMind, meron tayong nakikitang mga member model na nagpo-forecast ng posibleng bagyo sa 2-week window pero hindi pa ganun kadami ang datos at patuloy natin itong i-monitor. Ngayon naman, tingnan natin ang lagay ng karagatan sa susunod na 24 hours para sa mga baybaying may up to very rough seas. Kabilang dito ang mga seaboards ng Batanes at Babuyan Island na aabot hanggang 5 meters ang alon at ang mga seaboards ng mainland Cagayan at Ilocos Norte na posibleng umabot hanggang 4.5 meters. Sa ganitong taas ng alon, mapanganib ang biyahe ng lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Mas mainam na manatiling nakashelter hanggang humupa ang hangin at alon.
Sa kategoryang up to rough seas, asahan ng up to 3.5 meters sa seaboards ng Isabela. Maaari ring umabot hanggang 3 meters ang alon sa mga seaboards ng Aurora at Camarines Norte, sa northern seaboards ng Camarines Sur at sa northern at eastern seaboards ng Polillo Island, Catanduanes at northern Samar, gayon din sa eastern seaboards ng Albay, Sorsogon at eastern Samar at sa natitirang seaboards ng Ilocos Region. Sa taas na ganito, lubhang delikado pa rin para sa maliliit na bangka at motor bangka, lalo na kung may kasabay na matitinding buhos ng ulan at malalakas na bugso. Para sa up to moderate seas, aabot hanggang 2.5 meters ang alon sa eastern seaboards ng Dinagat Islands, Siargao, Bocas Grande Island at Surigao del Sur. Inaasahan din ng up to 2 meters sa seaboards ng Zambales at sa eastern seaboards ng Davao Oriental. Bagamat mas mababa ang taas ng alon kumpara sa hilagang bahagi, hindi ito dapat ipagsawalang bahala. Maaaring biglang tumaas ang alon kapag dumaan ng mas makapal na kaulapan at lumakas ang hangin mula sa silangan at hilagang silangan. Sa iba pang baybaying dagat na hindi nabanggit, inaasahang mas mababa sa 2 meters ang wave heights at mas maaliwalas. Subalit, mananatiling pabago-bago ayon sa bugso ng hangin. Kung pagdudugtungin natin ang kabuuang larawan ng immediate term ay nakasentro sa patuloy na paglayo at unti-unting paghina ni Ada dahil sa amihan at tuyong hangin. Habang kumikilos ito pa east at posibleng lumiko pa south-southeast, unti-unting luluwag ang direktang epekto sa silangang Luzon. Ngunit mananatili ang pag-alon sa hilaga at silangang baybayin dahil sa itinutulak na hangin ng northeast monsoon. Sa medium range, mababa hanggang katamtaman na lamang ang tsansa na may sumunod na organisadong sistema at kung lilitaw man ang TCLV sa southeastern boundaries ng PAR at TICAD, malamang ay limitado ang epekto nito at mas madidiktahan pa rin ng amihan ang takbo ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon at silangang Visayas. Sa huli, ang mahalagang tandaan ngayong araw ay tatlo. Una, lokasyon at lakas. Si Ada ay nasa silangan ng Kasiguran, Aurora, may maximum sustained winds na 55 kilometers per hour at gust na 70 kilometers per hour. Gumagalaw pa east 20 kilometers per hour at may malapad na hangin hanggang 340 kilometers mula sa sentro. Pangalawa, track at intensity. Pa-east ngayon, liliko pa south, southeast hanggang bukas at inaasahan dahan-dahang hihina hanggang maging low pressure area. Maaaring bukas o mas maaga. Pangatlo, dagat. Very rough hanggang rough seas sa hilaga at silangang baybayin mula Batanes hanggang eastern Samar at Sorsogon. Kaya planuhin ang anumang paglalayag ayon sa forecast na taas ng alon at bugso ng hangin. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at palagi po tayong mag-ingat.